puntahan muna natin ang ating Vice Presidente. May sinasabi ho patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa'yo galing yun. Uy, wala ko sinasabing ganun, ha? Oh, eto. Clincher dito, hindi yun. Ayan. Kaya tinuloy resignation sa DepEd. Kaya daw tinuloy ni Vice Presidente yung pagre-resign doon sa DepEd kasi umaga pa lang daw amoy alak na ang Pangulo. Huy! Madaming nanawagan na Pilipino na mag-resign ka kasi nga daw yung mga laptop ng mga teacher o yung mga laptop na pinurchase nyo natenga daw doon sa loob ng storage. Imbis na daw po nagagamit na agad, nakatenga lang daw ho at marami pang iba. At kasama mo na, isama mo na yung mga Mary Grace Piatos at sila Kokoy Villamin dyan. Meron din pong mga vlogger, alam ko sa pangunguna nila Boss Mike Cervera, sa pangunguna nila Mami Peng, sila. Ang pumunta doon sa harap ng DepEd para manawagan na mag-resign si BP Sara. Siguro ho, ang ginagawa nitong mga ito, nako, balikan natin yung mga lumang issue sa iyo o balikan natin yung mga nakaraang issue na yon. Kailangan linisin natin yun. Kasi pag hindi nalinis yun, nako, yari, makakaapekto yan doon sa kandidatura mo. Kaya ito siguro gumagawa ho ng kwento-kwentuhan. Gumagawa ng kung ano-ano. Pakinggan ho natin mga bossing. Baka may makonbinse sa inyo ang Vice Presidente. Pero ako ho, nako, malabo ho ako makumbinse niyan mga kababayan. Malabo po akong makumbinse ng Vice Presidente diyan sa gawa-gawa niyang istorya. Pakinggan ho. Ang clincher dito, hindi yun. Hindi yung gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya. Ikaw ba naman? Ang dami nang nakikita, ang dami nang sinasabi na yung mga dapat ipanamamahagi hindi inasikaso. Ikaw naman ba makakita ng mga inaamag na tinapay? Tapos sasabihin mo, gusto pa din ako ni PBBM na manatili. Gusto pa din ni PBBM na ako ang maging DepEd Secretary. Di ba? Ikaw nga, Sara Mau, may video kayo ni Shulaika. Sabi ni Dima Walid. Siya nag-resign, si Lustay, kasi wala siyang alam sa education. Totoo ho, di ba? Tuloy mo nga, Madam BP, ulit. Ang clincher dito, hindi yun. Hindi yung gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung... Sa ngayon lang, nakikita natin, parang wala namang ginagawa talaga ang Vice Presidente. Puro ho, paglalakbay. No? Sara, the Explorer. Pwede ng pangalan yun, Puro ho paglalakbay, mga kababayan. Puntang Hague, puntang Australia, mas matindi pa ho sa presidente, mga bossing. Dati ho ang lagi nilang binabanggit sa Pangulo is lagi daw nasa labas ng bansa. Lagi daw hong naglalayag, lagi daw hong umaalis ng bansa ang Pangulo. Ang lagi natin ipinapakita, yung mga pinupuntahan ng Pangulo, ang lagi nating ipinapakita sa kanila, yung mga trabaho ng Pangulo sa labas ng bansa. Eto, ano na pinakita sa atin ito? Puro bring him home. No? Paulit-ulit na bring him home. Tsaka may style pa ho ito mga kababayan. Nasa entablado na, maglalagay pa nung monoblock na upuan, tapos doon papanek si Inday Sara Duterte. Ewan ko kung para saan ho yun. Wala akong makitang wala akong makitang benepisyo para sa kanya yun Kasi yung mga nanonood naman iilan lang. Mismong si na nga ang naglabas niyan mismong si Maharlika na nga ang naglabas, mga bossing, nung kakarampot lang daw po na mga DDS na pumupunta doon kay Tatay Digong nila. Para saan pa yung upuan, di ba? Para ninyong awa, mga kabataan, imulat nyo ang mga mata nyo sa 2028. Huwag iboto si Lustay.
Pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Baba ako sa oras ko. Ayan na. Nagbeso-beso kay Vice Presidente ang ating Pangulo, alas 10 ng umaga, alas 10 pasado ng umaga. Tapos, Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. tagal niyong naalala niya, no, Madam VP, ano? May isang taon na yata simula nung napalitan kayo bilang DepEd Secretary ni Angara. Tapos ngayon nyo lang po nabubuksan niya. Siguro ngayon lang ho kayo nakaisip, ay sabihin ko na lang ganun, ganito, naamoy alak si Bongbong Marcos. Sabihin ko na lang na ganun, ganito, para yung mga yung mga dating issue sa akin, mas matakpan at mas tumatak sa isipan ng taong bayan, lasinggero si Marcos Jr. Di ho ba, Madam VP? Amoy alak siya. Grabe! Alam niyo mga kababayan, magsasawa ka sa kasinungalingan nitong mga Duterte na ito eh. No? Una na lang ho, mga bossing, ang talagang pinakatumatak sa isip ko, no, kasinungalingan ng Vice President. Hanggang ngayon, no, talagang iniisip ko kasinungalingan yun, ha? Bakit to? Hindi na siya sumagot doon eh. Yung kay Luistro ho, mga kababayan. Yung kay Luistro, na sinabi niya may utang na 8 milyon hanggang, ilan daw? 8 milyon o 10 milyon ang utang ng mga Luistro dito kay Sara Duterte o doon po sa asawa ni Sara Duterte. Sinagot ho yun ng buong buo ni Congresswoman Beatrix Luistro, mga kababayan. Linahat po, hinanapan sila ng resibo. Ikaw ba naman, makakasingil ka ng 8 milyon? Hinahanap lang yung resibo sa iyo. Ipakita mo lang yung resibo para mabayaran kayo. Hindi mo ba ilalabas yun? Hindi ka ba sasagot agad-agad nun? Ang sinabi ng ating Vice Presidente, sila daw ho, mga bossing chief amo sir, sila daw po yung tumayo o yung asawa niya na si Man Scarpio ang tumayo na lawyer ng mga Luistro. Kaya nagkautang ng 8 milyon. Hindi naman daw po. Iba naman daw po. No? Yun yatang law firm nila Attorney Buko. Tama ba? Paki-remind nga ako kung anong law firm yun. Yung law firm na kinuha ni Vic Soto para dun sa laban nila ni Daryl Yap. Yun yung sinabi. Diba? So ngayon, eto na naman, panibagong kasinungalingan na naman ng walang ebidensya. Wala lang, parang kwentuhan lang mga bossing. Daig pa to no? Daig pa, ang Vice Presidente, daig pa yung vlog ni Mark Ramos. Magaling magkwento. Tayo mga kababayan, pagka walang vlog, pagka wala tayong makitang balita, doon sa mga mainstream media, wala tayong vlog. It's either uulitin or it's either replay, pero walang vlog. Hindi tayo gagawa ng kung ano-anong mga kasinungalingan kagaya ng mga DDS, di ba? Eto, grabe. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isipan ng nitong mga ito. Siguro iniisip nila nasa ilan tayo? Nasa 1984 tayo, 1980s, na wala pang mga video. Nakakaunti pa lang yung nakakanood sa mga mainstream media o wala pang mga mainstream media na agad-agad maaalala ng mamamayang Pilipino. Ganun ang nakikita ko dito. Hindi nila iniisip kung ano yung sinabi nila nung isang linggo. Basta eto, sasabihin namin, kahit pa magkabanggaan yung sinabi ko nung isang linggo versus sa ngayon. Sabi ni Jonah Salazar, may something talaga si Sara. May gusto yata itong abnormal na ito kay PBBM sabi niya ni The Survivor 379. Laging nagpapapansin daw. Tuloy,
At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Para saan kaya ito? Ba't nila ginagawa ito, no? Para mapagtakpan yung mga hindi niya pagpapamahagi o nabulok lang yung mga laptop, etc. doon sa storage para pagtakpan yung mga kakulangan niya doon sa mga inaamag na mga tinapay, etc. etc. para mapagtakpan si Kokoy Villamin na merong pirma sa Department of Education at meron din pirma doon sa Office of the Vice President. O ibuntun natin kay Bongbong Marcos. Sabihin natin amoy alak ang presidente. Diba Marlene Castro? Sa isipan ni Lustay, wala kayong paki. Lustayin ko, lahat ng perang kurakot ko yan. Ang baliw. Ulitin natin ha, isang mabilis ano. Ang clincher dito, hindi yung gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Baba sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Amoy alak. Whiskey ang ininom, pero mahilig si PBBM sa champagne. Sabi ni Angelito, Lagos, Boss Mark, siguro pinagtatakpan niya yung news about sa ICC at yung confidential funds. Posible. Ano po, pero napakababaw niyan. Tsaka ho sa sobrang giniba na po ng Vice Presidente, yung kanyang sarili doon sa mga nauna niyang ginawa, doon sa mga nauna nilang sinabi, no, na mga kasinungalingan. Mahihirapan na po ang Pilipino na paniwalaan ho itong mga sinasabi ng Vice Presidente. Diba? Ginagawang issue ang alak, halos lahat ng tao umiinom nun. Big deal sa kanya. Ang putek. Hindi, ang gusto kasi niyang sabihin, umaga pa lang, lasing na. Mukha bang lasing ang Pangulo? Tignan nyo nga ho, mga bossing chipamo, sir, kung ano ang pagkakaiba nitong dalawa na ito. Si Pangulong Bongbong Marcos, paikot-ikot ho sa lahat, mga kababayan, ng flood control dahil hinahagilap po yung mga kontraktor na hindi tinapos yung kanilang proyekto na nakatanggap na ng pondo ng bayan. Diba? Ito naman puro pa ganito-ganito lang. Puro kwento, puro paninira, at puro pasyal ho na paglabas ng bansa, wala naman pong makukuhang maganda ang ating bayan. Puro po sa kanila. Puro Duterte, Duterte, Duterte. Kaya tingnan mo yung mga senador nila. Puro Duterte, Duterte, Duterte. Yun na lang po ang sinasabi lagi. Pero ang bayang Pilipinas, naiwan na po dito sa mga ito. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung amoy alak siya. Grabe, ano? Iba yung ano ng Vice Presidente. ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. Ay! Yun pala yun! Doon papunta. Yung amoy alak siya. Kaya naman daw po nag-resign. Ba't hindi mo sinabi agad dati? Ngayon lang pumapasok sa isip mo. Pumunta ka doon sa Malacanang alas 2:21 para magpasa ka ng resignation letter mo. Hindi, baka sabihin ng Vice Presidente. Alas 10 nga alas 10 na amoy ko si Bongbong Marcos. Alas 10 na amoy ko si Bongbong Marcos, kaya alas 2:21 saka ako nagpasa ng aking resignation. Daming palusot ng Vice Presidente, ano?